Welcome po uli sa ating online Bible study. Dalangin ko sa Diyos na gabayan kayo sa pakikinig ng video na ito at makatulong sa inyo para lumago ang inyong espiritual na buhay. Ako po si Pastor Erwin B. Dabanden, muling naghahatid sa inyo ng makabuluhang aral ng Diyos. Ang lesson natin ngayon ay pinamagatan kung, ano ang katangian ng church na pinili ng Diyos para iligtas? Datnan nawa kayo ng magandang buhay habang nakikinig kayo ng video na ito. Unang puntos. Panimula. Isa sa pinakamahalagang tanong sa pananampalatayang Kristiyano ay, ano ang tunay na iglesia na kinikilala ng Diyos? Mahalaga ang tanong na ito, dahil hindi naman pwede na lahat ng simbahan ay ililigtas ng Diyos. Iba-iba ang doktrina ng bawat simbahan, may standard ang Diyos, ang nakakasunod sa kanyang standard, yun ang kanyang-kanyang pipiliin, yung sumusunod sa kanyang kalooban. Sa kasalukuyang panahon ay napakaraming denominasyon at relihiyosong samahan na nagsasabing sila ang tunay na church ng Diyos. Dahil dito, mahalagang balikan ang banal na kasulatan upang malaman kung ano ang mga katangian ng church na pinili ng Diyos upang maligtas. Ayon sa Biblia, ang kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa personal na paniniwala, kundi kabilang din ang pagiging bahagi ng katawan ni Kristo, Efeso Kapitulo 5 versikulo 23, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Personal ang paglapit sa Diyos para sa kaligtasan, pero kailangan mo ang ibang mga mananampalataya para sa pagbuo ng katawan ni Kristo, hindi magtatagumpay kapag nag-iisa lang. Ngunit hindi lahat ng relihiyosong samahan ay kinikilala ng Diyos. Kaya kinakailangan nating suriin kung ano ang mga biblikal na tanda ng iglesyang pinili ng Diyos. Layunin ng pag-aaral na ito na tukuyin ang mga katangiang yun batay sa malinaw na aral ng Biblia. Hindi tayo magbabase sa dami o liit ng church, ang pagbabasihan natin ay ang Biblia. Ikalawang puntos, ang church ay itinatag ng Diyos at hindi ng tao. Isa sa unang katangian ng tunay na church ito ay itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, at hindi gawa lamang ng tao. Sabi ni Jesus, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Mateo Kapitulo 16 versikulo 18. Ipinapakita nito na ang tunay na church ay kay Kristo. Hindi ito pag-aari ng isang pastor, organisasyon, o leader. Kaya itinatag ng Diyos ang kanyang church upang hubugin ito ayon sa kanyang kalooban. Pero, kalimitan ng church ngayon ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, sinusunod ang tradisyon sa halip na ang Biblia. Nang itatag ni Kristo ang iglesia, naglatag din siya ng foundational doctrine, para ito ang maging gabay ng simbahan. Ang fundamental na doktrina na ito ay matatagpuan sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 16, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ang pahayag ni Pedro, kaya ko itinuring na fundamental na doktrina ito, dahil may pagsang-ayon dito ang Diyos Ama, tinanggap ng Ama, ang confession of faith ni Pedro na si Jesus ay ang Kristo, at ang anak ng Diyos na buhay. Ito ang doktrinang sinang-ayunan ng Ama, at si Jesus pa mismo ang naghayag nito, Mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kaya yung iglesia na itinatag ni Kristo na may pagsang-ayon ng Ama, ay mayroong ganitong doktrina. Sa Biblia, ang iglesia ay tinatawag na Iglesia ng Panginoon, Gawa Kapitulo 20 versikulo 28, at katawan ni Kristo, Kolosas Kapitulo 1 versikulo 18. Sa makatuwid, ang iglesyang pinili ng Diyos ay nakaugat sa kanyang plano at sa kanyang salita, hindi sa tradisyon ng tao. Ikatlong puntos, ang church ay nakabatay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang isa pang mahalagang katangian ng tunay na church ay ang pagtayo nito sa katotohanan ng Biblia. Sinabi ni Jesus, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Juan Kapitulo 17 versikulo 17. Ang iglesyang pinili ng Diyos ay nagtuturo ng purong aral ng Biblia. Hindi galing sa tradisyon at turo ng simbahan, hindi nagdaragdag at nagbabawas ng doktrina ng tao, at hindi binabago ang mensahe ng Diyos. Babala ng Biblia, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo,
upang sa amin ay manggatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nanggasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Unang Korinto Kapitulo 4 Versikulo 6. Ang tunay na iglesia ay sumusunod sa kasulatan at hindi sa kultura, tradisyon, at turo ng simbahan. Ika-4 na puntos. Ang church ay may tamang pagkilala sa Diyos at kay Kristo. Ang tunay na iglesia ay may tamang pagkaunawa kung sino ang Diyos at sino si Jesus. Ayon kay Jesus, 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid bagay si Jesucristo. Juan Kapitulo 17 Versikulo 3. Sa talatang ito makikita na, ang Ama ang iisang tunay na Diyos. Si Jesus ay ang isinugo ng Diyos. Ang anumang turo ng higit o kulang sa sinasabi ng Biblia, ay hindi nagaling sa Diyos. Katulad ng, ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus, at dalawa ang kalikasan ni Jesus, 100% tao at 100% Diyos. Para kasing imposible na magsama ang tao at Diyos sa iisang katawan. Pinalayas nga ng Diyos sa Garden of Eden si Eva at Adan dahil nagkasala ito, tapos susundan niya ito sa labas ng Eden, para sumama sa katawang lupa. Ang makasalanang tao at ang kabanalan ng Diyos ay nagsama sa iisang katawan. Imposible ang doktrina na ito. Ang doktrinang hypostatic union ay isang guni-guning doktrina at sumasalungat sa aral ng Biblia. Kaya ang iglesyang pinili ng Diyos ay nagtuturo ng malinaw na pagkakaiba ng Ama at ng Anak, at hindi nililito ang kanilang pagkakakilanlan. Ika-5 puntos. Ang church ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ang isa pang tanda ng tunay na church ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparan ninyo ang aking mga utos. Juan Kapitulo 14 Versikulo 15. Ang iglesyang pinili ng Diyos ay hindi lamang nakikinig sa aral, kundi isinasabuhay ito. Ayon sa Biblia, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Santiago Kapitulo 2 Versikulo 26. Sa makatuwid, ang tunay na iglesia ay may buhay ng kabanalan at pagsunod sa Diyos. Ika-6 na puntos. Ang church ay may pag-ibig sa isa't isa. Isa pang malinaw na katangian ng iglesyang pinili ng Diyos ay pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Sinabi ni Jesus, sa ganito'y manggakikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may paibig sa isa't isa. Juan Kapitulo 13 Versikulo 35. Ang tunay na iglesia ay nagkakaisa, nagmamalasakit sa kapatid, at hindi puno ng inggitan at pagkakahati. Ang pag-ibig ay patunay ng tunay na espiritual na buhay sa iglesia. Ika-7 puntos. Ang church ay pinamumunuan ni Kristo. Ang iglesyang pinili ng Diyos ay may isang ulo lamang, si Kristo. Ayon sa Biblia, siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 18. Hindi ang papa, pastor, o anumang leader ang tunay na ulo ng iglesia. Kung si Jesus ang ulo ng church, dapat na masunod ang turo ni Jesus. Ang mga utos na galing sa simbahan, na hindi mababasa sa Biblia, dapat itong itakwil. Bilang ulo, nag-iwan na siya ng kanyang mga turo at ito ay mababasa sa Biblia. Ang hindi pagtangkilik sa Biblia, para na ring pagtanggi sa aral ni Kristo. Sabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 28 Versikulo 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sama sa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Si Kristo lamang ang pinakamataas na awtoridad ng iglesyang pinili ng Diyos. Ika-8 puntos. Conclusion batay sa pagsusuri ng Biblia, ang iglesyang pinili ng Diyos ay may malinaw na katangian, 1. Itinatag ni Kristo at hindi gawa ng tao. 2. Nakabatay sa katotohanan ng salita ng Diyos. 3. Naninindigan sa katotohanan at ipinaglalaban ito. 4. May tamang pagkilala sa Diyos at kay Kristo. 5. Sumusunod sa mga utos ng Diyos. 6. May pag-ibig sa isa't isa. 7. Si Kristo ang tunay na ulo ng iglesia. Sa panahon na maraming relihiyosong samahan, mahalagang suriin kung ang isang church ay umaayon sa mga katangiang ito na itinuro ng Biblia. Ang tunay na iglesia ay hindi nakikilala sa dami ng miyembro, laki ng gusali, o popularidad, kundi sa katapatan nito sa kalooban ng Diyos at sa katotohanan ng kanyang salita.